Halina Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming matularan ang aming pinararangalan upang matutuhan naming mahalin ng mga kaaway, pakundangan sa pagdiriwang namin sa pagsilang sa kalangitan ni Estebang marunong manalangin para sa mga umuusig na kalaban. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalos sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga-Sirene, taga-Alejandria, taga-Cilicia, at taga-Asya. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuutan at iniwan sa isang binatang nagngangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko.
Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang aking buhay. Tanging kublihan ko ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang aking buhay. Sa mga kamay mo habiling ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Magbubunyi ako, magsasayang tunay. Sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang aking buhay. Laban sa kaaway ay ipagtatanggol mo. At sa umuusig sa sinumang tao. Itong iyong lingkod sana ay lingapin. Ingatan mo ako, iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa Diyos nagliwanag tayo, ang pinagpalang totoo. Sa ngalan niya'y naparito. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sapagkat may mga taong magkakanulo sa inyo sa mga hukuman at hahagupitin nila kayo sa mga sinagoga. Dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga gobernador at mga hari at magpapatotoo kayo sa harapan nila at ng mga hentil. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak. Lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay. Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Good evening po sa inyong lahat. December 26 po ngayon at ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Saint Stephen. Isang araw makapasko, ginugunita natin ang kinikilalang pinakaunang martir ng simbahan. Parang napaka-uneventful, ano po? Parang hindi napapanahon sa kalagitnaan ng mga pagsasaya. Pero inihahayag po nito ang tunay na kahulugan ng Pasko. Kung titingnan po kasi natin sa lente ng pananampalataya, akmang-akma po ang pagdiriwang nating ito ngayon. Ayon po kasi sa banal na kasulatan, noong malapit na siyang sumulong sa pinakamataas na antas
ng pag-aalay ng kamatayan para sa kaharian ng Diyos, tumingin siya sa langit at nakita niya ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos. At si Jesus na nasa kanyang kanan. Hindi ho ba't ito ang ilang araw nating pinakikinggan? 9 na araw sa simbang gabi, ang paghahatid ng liwanag sa atin. At ang liwanag pong ito ang nasaksihan ni San Esteban nang magbukas ang kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos para sa pag-aalay ng kamatayan alang-alang sa pananampalataya. Kay Stephen, nakita po natin ang katubusang dulot ng liwanag ng unang Pasko. Kumpara sa kinasadlakan o kinadapaan ng mga pumiling magkubli pa rin sa kadiliman. Tingnan po ninyo. Samantalang namamangha si Stephen sa nakita niyang maningning na liwanag sa paligid ng Ama at si Jesus kasama niya, ang mga bumubuo po ng Sanhedrin ay nagtakip ng kanilang tainga at nagsigawan para guluhin ang nanunuot sa kanilang pandinig habang nagpapahayag si Stephen. Saan po kaya sila dinala ng kanilang resistance? Ano ho? Saan sila dinala ng pagtatakip ng kanilang tainga at pagsigaw-sigaw para hindi mapakinggan ang sinasabi nung kanilang pinapatay? Dinala po sila nito sa tinatawag natin na mob rule. Mob rule. Mob mentality. Napakadelikado po nito, mga kapatid. Kasi yung mob o crowd, hindi ito nag-iisip. Ang mob, para itong tanso o piece of metal na nagko-conduct lamang ng electricity. Kung ano ang isulsul mo, yun ang kanilang gagawin. Ngayon, kinuyog nila at pinatay ang mabuting tao na gusto nilang tingnan bilang masama. Pero kay Stephen, bukas na naghintay ang kalangitan. Ang makulit na panawagan po para sa atin ng kanyang martyrdom ay ituon din ang ating paningin kay Jesus sa araw-araw nating pamumuhay. Maharap man tayo sa banta ng kamatayan. Ilang beses ko nang narinig si Bishop June, kinakatikais tayo ng mga nagsisimba. Tinuturoan niya tayo ng tamang pagtanggap sa banal na Eucharistia. Sabi niya, huwag niyong hayaang malaglag. Kasi iyan ang real presence ni Jesus Nazareno. Dadagdagan ko ang kanyang sinabi. Pag sinabi ng pari at ng lay minister, katawan ni Kristo, nakaganyan sa harapan niyo, di ba? Siya yan. Siya na ang ating tingnan. Meron pang kung saan-saan tumitingin. Naintindihan ko naman kasi tumitingin sa imahe ng Nazareno, sa rebulto, sa kahoy. Pero nasa harapan mo na ang Blessed Sacrament, ang tunay na presensya ng mahal na poong Jesus Nazareno. At kahit yung pipi, dito meron nagtatrabaho sa sacristy. Pag pinakomunyon mo siya,
Sumasagot siya. Kasi nakapagsasalita naman Amen. Sumasagot siya ng amen. Kahit buka lamang ng bibig. Hindi po thank you, Father, ang sagot. O kaya naman kung ano-ano pang mga inimbentong mga pious expressions. Amen lang. Okay na ho yun. Okay. Kaunting dagdag lang yun sa catechesis na ibinibigay ng ating pastol dito sa Quiapo. Ngayon mga kapatid, yung tatanggapin natin mamaya, ang real presence ng mahal na po ang Jesus Nazareno, sa Kanya po tayo humuhugot ng pag-asang ibinigay na niya sa atin noong pangunang Pasko, na siya ring ibinigay niya sa unang naging martir ng simbahan na si San Esteban. Dahil po doon, hindi na rin po tayo nalalayo sa langit. At ang paraan po ng pagsaksi natin sa mga langit, sa mga bagay na makalangit, ay ang pagsusumika po nating lubos na magpakatao. Ayun, Hindi po tayo hinihikayat na magpaka-Diyos dahil hindi naman tayo Diyos. Hinihikayat po tayo na magsumikap, magpakatao. Nangangahulugan po ito sa atin ngayon ng pagsisikap na isunod ang ating pamumuhay sa mga pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos na nasaksihan natin kay Jesus. Siya na maamo pero matapang, mapagpakumbaba pero marangal, payapa pero malakas. Ginugol po ni Saint Stephen, isang diakono, ang kanyang buhay sa pagkakapatiran, brotherhood and sisterhood, at pagkakawanggawa, charity. Ang dalawa pong ito ang pangunahing gawain ng mga deacons, permanent deacon man o transitional deacon. Para sa mga hindi pa pamilyar sa mga permanent deacons, ito po yung mga diakono, ang kanila pong suot na estola, hindi katulad ng sapari. Ang sapari po kasi, sa loob po nito, meron akong suot na estola, paganon, paganon. Ang sa mga diko naman, baka nakikita nyo kay Reverend Richard Lim, paganon, parang sash ng Miss Universe. Ayun ang kanilang estola. Ngayon, yung mga permanent deacons, ito po yung mga may asawa, mga tatay ng tahanan, may mga anak, na piniling maglingkod sa simbahan. Dito sa atin wala pa. Pero wino-work out na po ng CBCP kung magkakaroon o hindi. Ang meron sa atin, mga transitional deacons, nagiging deacon sila mga 6 months to 1 year, o kaya naman, tumatagal ng 2 years. Merong iba, mga kaklasiko na tumagal ng maraming taon kasi nagkaroon ng konting aberya. Pero naordinahan ding pari. Ayun mga kapatid, hindi lang ang mag-assist sa misa, katulad ng nakikita niyo po dito kay Reverend, ang trabaho ng deacons, kundi yung nabanggit natin, itaguyod ang pagkakapatiran at pagkakawanggawa, hindi lang ang bumasa ng ebanghelyo o magbigay ng humiliya paminsan-minsan. Si Esteban, ito po ang pinag-ukulan niya ng kanyang lakas, ng kanyang buhay. At hindi lang yun, mayroon pa siyang sideline, mayroon siyang vocation within a vocation. Na-realize ko habang binabasa ni Nanay Josie kanina, ang unang pagbasa, siya pala ay debater din. Diba? Walang manalo sa kanya kung taga-taga saan. Siguro mga batikang debaters din yung mga nakaharap niya. So masasabi natin ngayon, siguro ang iba sa inyo ay familiar din doon, tinatawag natin ngayon na apologists
apologists, nagtatanggol sa simbahan. Sila yung mga nakikipagdebate, pinaglalaban ang mga doktrina, ang mga dogma, ang mga teachings, pronouncements, at mga prinsipyong binibitbit ng simbahan. Isang ministry within a ministry. Sa kanyang martyrdom, mga kapatid, si Saint Stephen ay nagsilbi pong masaganang pinagmumulan ng ating inspirasyon sa paglilingkod sa Diyos. Sa patuloy na pagsisilbi ng punong-puno ng giting, ng zeal, punong-puno ng enthusiasm, pagsisilbi sa Diyos at sa kapwa. Sa patuloy din naman nating pagsusumikap maging mga tunay na misyonero ni Kristong nagpapahayag ng mabuting balita sa abot ng ating makakaya. Kung nasaan tayo, kung anong ating piniling bukasyon, sa abot ng ating lakas, sa abot ng ating panahon, sa abot ng ating kapitbahayan, kung saan mas masidhi ang uhaw sa pag-asa at kaligtasan. Niisip kasi natin kung minsan, baka doon sa ends of the earth tayo kailangan. Punta tayo sa Africa, punta tayo sa China, punta tayo sa kung saan pa. Doon mag-mission. Kaya hindi tayo makatugon kasi ang dami nating ikinoconsider pa. Pero baka naman, tinatawag tayo sa martyrdom ng pagtupad natin sa ating misyon sa sarili-sarili nating mga tahanan, sa sarili-sarili nating mga trabaho, eskwelahan, lugar ng hanap buhay, lugar ng paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sa pagdulog po natin maya-maya para tumanggap ng tunay na presensya ni Jesus Nazareno, hilingin po natin sa Espiritong Banal na iugnay tayong matibay sa pinagmumulan ng tunay na giting at sigasig sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa Kanya na nagsusustain sa atin, nagpapala at nagbibigay buhay. Ito nawa ang tanggapin natin, yung buhay na hatid ng liwanag na ating tinanggap ng Paskong ito. Mapuno nawa tayo ng buhay dahil para makapagbigay din tayo ng buhay o maging life-giving. Kasi you cannot give what you do not have, di ba? Paano mo ibibigay kung wala sa'yo? Naway, ito ang pumuno sa emptiness. Kung meron man tayong naramdamang emptiness, kakulangan, kawalan, ngayong season ng Christmas na ito, punuin tayo ng biyaya, punuin tayo ng grasya, punuin tayo ng buhay. Nagsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa gitna po ng panahon ng pagsasaya, dahil sa pagsilang ng ating tagapagligtas, ipinapaalala po sa atin ng simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa at pati na rin sa ating sarili at sa mga pinakamalalapit sa atin. Sa bawat dalangin ang atin pong tugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway maihatid natin ang kagalakan ng pagkakatawang tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway
makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Tulad ni San Esteban, naway pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, naway tumanggap ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama ng kalwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo po ang lahat. Ako ay sumbatang pastor na patungo sa Belén. May dala na maianan kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belén tayo na sa Belén, at doon kay sarap magawid sa tabi ng sabsaban. Tumayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain ng mga alay na nagpapahiwatig na ang pagpapakasakit ni San Esteban ay malwalhating idinarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong din na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispot ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga martir at mga banal, katulad ni San Esteban, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Itinuring po tayo ni Jesus Nazareno na hindi na iba sa Kanya, kundi sarili niyang mga kaibig at mga kapatid. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ng Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang Sambahin ngalan mo. ang ngalan.
Mapasa amin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin aming sa kakanin araw-araw. sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ilang Pasko na baan nagdaan, kay raming nanan iyong natanggap. Ngunit nais kong sa iyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa iyo. Ang magkatulungan sa'yo. Palamtin mga Christmas tree, mga tahanan
ang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko. Panginoon, maligayang bati sa'yo. Ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad ng sa'yo. Ang aking puso sa pagmamahal ay dalisain mo upang maging katulad sa'yo. Sasabsaban ng Bethlehem, sinilang ang Mesiyas. Umawit ang mga anghel, luwalhati sa Diyos. Tayo nasa Belen, magbabantay si San Jose. Sintahin mahalin ang sanggol ni Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat, manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menoo at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagpapasalamat sa napakarami mong bigay sa aming mga inililigtas mo pakundangan sa Pasko ng pagsilang at pinaliligaya mo sa kapistahan ng martir na si San Esteban sa pamamagitan din ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ang siya nawang pumuspo sa inyo ng tuwa para maihatid sa lahat ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan, ang siya nawang pumuspo sa inyo sa kapayapaan at kaluguran, bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsiawit ng magagandang himig, dahil sa ang Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isigang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging anak. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumikaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo ay magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging anak. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigay.